Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng linggo ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kapitulo 23 at talatang 23. Sa Magandang Balita, Biblia. Ito ang sinasabi: kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerbabuena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaligtaan ang ibang utos. Pinagpala na po tayo sa pagbabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo upang ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umagang ito, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa iyo na ito ang araw na kami, O Diyos, ay mananambahan. Kami po iyong bigyan ng kalakasan, karunungan upang sa aming pananambahan ay aming mapakinggan ang mga salita mo, O Diyos, mula sa mga lingkod mo na magbahagi ng mga salita na aming maunawaan, Panginoon, ang mga salitang ito at maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na buhay upang kami, O Diyos, ay magkahanda sa muli mong pagbabalik dito sa lupa, Panginoon. Kaya din po, O Diyos, sa umagang ito patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang ingatan, pagalingin, Panginoon, sa karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, Panginoon. Tulungan mo silang makabangon muli, O Diyos. Kayo din po, O Diyos, aming inilalapit ang aming mga kapastoran sa umagang ito, sa kanilang paghahanda patungo sa mga iglesia. Ikaw, O Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng karunungan upang maibahagi nila ang mga salita mo, Panginoon, sa mga tupa upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan pagkatapos dito sa mundong ito, Panginoon. Dahil ang aming tunay na tahanan, ang langit, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na lumalapit, humihingi sa iyo ng guidance, pag-iingat, na hindi kami matukso
mabuyo sa anumang kasalanan dito sa mundong aming kinagalawan, Panginoon, na sobra napakaraming kasalanan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kapatid namin na naroon sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon. Okay. Sila, Diyos, ay makapananambahan sa araw na ito at purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na aming sinasamba at tinatawag na tagapagligtas. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag-ibig tulad ni Jesus. Ito ay tila sapat na simple at gayon pa man. Nalaman ko na kakaunti ang mga Kristiyano, kabilang ang aking sarili. Sa halip, nakikita ko ang dalawang matinding saloobin na laganap sa loob ng simbahang Kristiyano. Pharisaical at permissive. Ang pharisaical na tao ay nagbibigay katwiran sa kanilang posisyon sa ilalim ng pagkukunwari na sila ay nagsasalita ng katotohanan at naninindigan para sa pamantayan ng Diyos. Sa kabilang banda naman, mga kapatid, binibigyang katwiran ng taong na mapagpahintulot ang kanilang posisyon sa ilalim ng pagkukunwari na sinusubukan nilang maging mapagmahal at mabait. Gayunpaman, walang sino man ang tunay na nagmamahal tulad ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pagiging pharisaical? Ang pharisaical ay nagmula sa salitang Pariseo. Ang mga Pariseo ay isang makapangyarihang minorya sa loob ng Sanhedrin, ang namumunong lupon sa lipunan ng mga Hudyo. Noong panahon ni Jesus at sa unang bahagi ng simbahan, pinuna sila ni Jesus. Madalas na tinatawag silang mga mapagkunwari at sinasabing ang kanilang mahigpit na pagsunod sa batas ay walang katarungan, awa o katapatan. Tingnan natin ang Mateo 23:23. Ang mga Pariseo ay mga pangunahing tauhan sa pagsasabwatan upang ipako sa krus si Jesus at malungkot na nabulag ng kanilang sariling katwiran. Hindi makita ang tanging isa na ganap na matuwid. Sa simbahan ngayon, mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng pagiging pharisaical? Upang mag-utos ng mahigpit na pagsunod sa relihiyosong pag-uugali na walang awa o kabaitan. Nangangahulugan din ito ng pagiging mapagkunwari at madaling ituro ang mga pagkakamali ng iba nang hindi isinalang-alang ang sariling kasalanan. Ako ang unang aamin na sa unang 2 dekada ng aking Kristiyanong paglalakad, ako ay pharisaical. Ako ay hindi kapanipaniwalang mapanghusga at ang pagpuna ay palaging nasa dulo ng aking dila. Lalo na sa mga lugar na hindi ako pakikibaka at gayon pa may mga kasalanan na aking ginagawa na itinatago ko o inaring ganap ko sa aking sarili. Isa sa mga pinakamadaling paraan upang masuri ang sarili kong tayo ay
parisaikal ay ang tanungin ang ating sarili kung tayo ay madaling lapitan. Lalapit ba sa atin ang mga tao at pag-uusapan ang mga kasalanan na kanilang pinagsisikapan? Sasabihin ba sa amin ang isang alkohol na mayroon silang problema sa alkohol? May aamin ba sa amin na buntis sila nang wala sa kasal? O pupunta ba sila sa amin kung sila ay dumanas ng pagkahumaling sa parihong kasarian? Kung ang mga tao ay hindi nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan o nagsasalita tungkol sa kanilang malalim na mga isyu sa atin, marahil ay oras na upang itanong kung bakit. Alam kong hindi ako approachable dati. Kahit na ang sarili kong pamilya ay natatakot na sabihin sa akin ang anumang bagay dahil sa takot sa kung ano ang magiging reaction ko. Ang Diyos sa kanyang awa ay nagpapakumbaba sa akin at ipinadama sa akin ang sakit ng kahihiyan. Binago nito ang aking pananaw na kung paano ko nakita ang mga tao at ang kanilang kasalanan, at ako ay nagpapasalamat magpakailanman. Nahihirapan pa rin ako sa mga parisaikal na saloobin. Ngunit nakikilala ko na ito ang sa aking sarili at nagbibigay daan iyon sa akin na araw-araw ay maging mas katulad ni Jesus. Ano ang ibig sabihin ng pagiging permissive, mga kapatid? Sa kabilang dulo ng spectrum ay ang pagpapahintulot. Hindi magsasalita ang mga permissive na Kristiyano kung may nakita silang hindi tama. Sila ay natatakot sa mga pintas na matatanggap nila kung tinatawag nilang kasalanan ang ilang mga pag-uugali o masyadong maluwag ang kanilang pakikitungo sa biyaya. Nangangahulugan iyon na binibigyang katuwiran nila ang pag-uugali sa ilalim ng payong ng biyaya na may kaunting pagsisikap sa pagpipigil sa sarili. Ang mga ito ay mga Kristiyano rin na magbabago ng doktrina upang mapawi ang kasalukuyang mga pamantayan sa kultura. Takot sila sa confrontation, kaya ayaw nilang pukawin ang kaldero. Mas gugustuhin nilang ikukompromiso ang katotohanan sa salita ng Diyos kaysa magdulot ng kaguluhan sa kanilang mga kapitbahay o komunidad. Mayroon bang masayang daluyan sa pagitan ng pagiging parisaikal at sa pagiging permissive? Ang maikling sagot ay oo. Nakita ko ito kamakailan na ipinakita sa aking 12 taong gulang na anak na babae na may isang insidente na naranasan niya sa isang kaibigan. Sa pamagitan nito, itinuro niya sa akin na ang masayang daluyan ay ang pagmahal tulad ni Kristo. Ang aking anak na babae ay nagkaroon ng mahigpit na guro ng mga kaibigan noong elementarya. Marami ang nakakakilala sa kanya mula pa noong pre-K. At marami ang hindi Kristiyano. Gayunpaman, alam ng kanyang mga kaibigan na siya ay pinalaki sa isang konserbatibong tradisyon ng Kristiyano. Halimbawa, hindi namin ipinagdiriwang ang Halloween. Sa loob ng maraming taon, nakita nila ang aking anak na babae na hindi dumalo sa mga Halloween party at hindi lumahok sa mga aktibidad sa Halloween ng paaralan.
Gayunpaman, alam nilang higit pa ito sa pagpapalaki sa Kanya. Sa ganitong paraan, pinaniniwalaan niya ito. Nasaksihan nila ang Kanyang paninindigan laban sa ebolusyon at nagkaroon ng malalim na pag-uusap tungkol sa Kanyang pananampalatayang Kristiyano sa mga kapwa niya kaibigan na mga atyesta. Kaya, kapag ang isa sa kanila ay nakikipagpunyagi sa mga damdaming kasuklam-suklam ng karamihan sa mga Kristiyano, tila ang aking anak na babae huling taong sasabihin niya. Hindi yun ang nangyari. Pinili ng kaibigan ng aking anak na ipagtapat muna ang aking anak kahit alam niya na ang aking anak na babae ay tutol sa ugali. Ang tugon ng aking anak na babae sa kanyang kaibigan ay isang epekto ng naniniwala ako na kasalanan iyon, ngunit hindi ako titigil sa pagiging kaibigan mo. Bilang kaibigan mo, hindi ko ito kukonsentihin. Ngunit mahal kita at patuloy kitang mamahalin. Alam ko hindi iyon ang eksaktong mga salita niya. Ngunit ang natatandaan ko ay ang pagmamahal, pag-aalaga at pakikiramay sa kanyang kaibigan habang ipinahayag niya ang kwento sa akin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat o Diyos sa magandang umagang ito na ibinigay mo sa amin. Kami po ay lumalapit sa inyo upang bigyan mo kami ng karunungan, lalong-lalo na sa aming pag-aaral ng iyong salita mamayang umaga sa iyong iglesia. Tulungan mo kami na aming maunawaan ang mga salitang aming mapagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mong patuloy na nakikinig. Sila po iyong pagpalain, ingatan, at ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.